Nga dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Ramil. Sa kasalukuyan po ay binabaybay pa nito yung karagatan sa silangan ng ating bansa. Generally, magiging westward po yung pagkilos nito and bukas po ng umaga or hapon ay lalapit ito dito sa may area ng Catanduanes and by Sunday morning naman or afternoon ay maglalandfall ito either dito sa Aurora or Quezon area and then tatawirin po nito by Sunday itong area ng northern and Central Luzon. And muli po sa ngayon, hindi pa po natin dama yung epekto nito ni Bagyong Ramil sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit habang papalapit nga po ito kung saan mamayang hapon, posible na po yung trough or extension nito magdulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa ilang areas ng Bicol Region at Eastern Visayas. And bukas naman po kung saan mas malapit pa po itong si Bagyong Ramil dito sa ating kalupaan, doon na po mas magsisimula na maramdaman po natin yung direct effect nito most likely dito po sa may Southern Luzon, Visayas area. And then by Sunday naman, habang ito ay patungo naman dito sa may area ng either Aurora or Quezon, ay mas mararamdaman na din po natin yung direct effect nito dito naman sa area ng Northern and Central Luzon. So expect po natin may mga malalakas na hangin po and mga pag-ulan na mararanasan yung malaking bahagi ng Northern and Central Luzon, maging yung silangan din po ng Southern Luzon at Visayas over the weekend. Kaya po pag-iingat at paghahanda para sa ating mga kababayan. And also hindi rin po natin inaalis yung possibility na magkaroon pa ng mas southward shift or maging mas mababa pa yung track nito ni Bagyong Ramil. Kapag po naging mas mababa pa yung track nito ni Bagyong Ramil, posible pong magbago yung ating landfall area or magiging dito po sa area ng Southern Luzon or maybe dito din po or posible din po dito sa may summer provinces. And kapag po naging mas mababa yung track po nito or nagkaroon ng southward shift sa track po nito, ay maapektuhan din po itong malaking area pa ng Southern Luzon. Kaya naman po mag-antabay pa rin po tayo sa mga updates na ipapalabas ng Pag-asa. Sa kasalukuyan po, meron na tayong nakataas na wind signal number 1 dito sa may easternmost portion ng Quezon, maging dito sa Camarines Norte, Catanduanes, sa may area din ng Camarines Sur, Albay, northern and eastern portions ng Sorsogon, maging dito din sa may eastern portion ng Northern Samar. So paalala po para sa ating mga kababayan, for now hindi pa po nararamdaman yung malalakas na hangin na dala po ni Bagyong Ramil dahil ito pong wind signal natin ay meron tayong lead time na 36 hours. Ito po ay para makapaghanda yung ating mga kababayan. So most likely po, mararamdaman po natin yung mga malalakas po na hangin na dala nito bukas dito po sa mga areas na ito. And habang mas papalapit po itong si Bagyong Ramil, madadagdagan pa po yung areas natin under wind signal. Highest possible po natin na maaring itaas ay wind signal number 2 but hindi pa rin po natin inaalis yung possibility na kapag nag-intensify pa into a severe tropical storm itong si Bagyong Ramil, ay posible po tayong magtaas ng wind signal number 3. Kaya muli po, pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan and yung ganito pong kalakas na hangin, posible pa rin po ito magdulot ng mga damages, lalong-lalo na sa mga structures na gawa sa light materials. Kaya po paghahanda para sa ating mga kababayan. Samantala, para naman po sa mga pag-ulan, bukod po sa trough nito na posible na makaapekto mamayang hapon dito sa may silangan or sa ilang areas ng Bicol Region at Eastern Visayas, bukas po mas mararamdaman na yung direct effect nito ni Bagyong Ramil. Posible na po yung 50 to 100 millimeters of rainfall dito sa Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, maging sa Catanduanes, Albay, Sorsogon at sa Northern Samar. Kaya muli po, paghahanda para sa ating mga kababayan and doble ingat po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And na-expect po natin by Sunday, mas malaking area pa po yung makakaranas ng mga malalakas po na pag-ulan na dulot ni Bagyong Ramil. Kaya naman muli mag-antabay labang po sa updates na ipapalabas po ng Pag-asa.